Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa gurong tagapayo ng mananaliksik kay Sir Vince Marasigan. Ako nga po pala si Princess Iris Embaliber, nag-aaral sa Quezonian Educational College Incorporated at kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino, nasa ikatatlong antas. Ang akin pong ginawang papel pananaliksik ay pinamagatang implikasyon ng paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ngayon naman po ay ibabahagi ko sa inyo ang kabanata 1 ng aking ginawang papel pananaliksik, ang suliranin at ang kaligiran nito. Sa panimula, sa panahon ng digitalisasyon, malaki ang impluwensya ng teknolohiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang digital dictionaries bilang isang modernong kasangkapan sa pag-aaral ay nag-alok ng agarang access sa impormasyon at mga kahulugan ng mga salita. Gayunpaman, limitado pa rin ang pag-aaral sa tunay na implikasyon ng paggamit nito sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral. Kaya ang presentasyon na ito ay tumatalakay sa isang pag-aaral na sumusuri sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Sa panahon ng digitalisasyon, mahalaga ang pag-unawa sa epekto ng mga teknolohiyang pang-edukasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy kung paano nakakaapekto ang paggamit ng digital dictionary sa pag-unawa sa wika, pagkamalikhain, kasanayan sa pagsulat, gramatika at baybay at pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsulat ng tulang pasalaysay. Susuriin din ng pag-aaral ang iba't ibang uri ng digital dictionaries na ginagamit ng mga mag-aaral at ang kanilang mga karanasan sa paggamit nito. Inaasahang magbibigay ng pag-aaral na ito ng mga rekomendasyon para sa mas epektibong paggamit ng digital dictionary sa pagtuturo ng pagsulat ng tulang pasalaysay. Nakapaloob din sa kabanata 1 ang layunin ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay mahalaga upang lubos na maunawaan ang implikasyon ng paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Partikular nitong hinahanap upang malaman ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan ay ano-ano ang mga digital dictionaries na ginamit ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School sa taong panuruan 2025. Makikita nyo ang iba't ibang uri ng dictionaries na maaaring gamitin ng mga mag-aaral. At ang ikalawang tanong ay ano ang implikasyon sa paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay na batay sa mga sumusunod na salik? 2. Tuldok 1, pag-unawa sa wika at pagkamalikhain. 2. Tuldok 2, kasanayan sa pagsulat. 2. Tuldok 3, gramatika at baybay. At 2. Tuldok 4, pagpapalawak ng kaalaman. At ang ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod na salik ang may pinakamataas na pagsang-ayon sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan ng pagsulat sa tulang pasalaysay ng mga mag-aaral ng ikasyam na baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. At ang ikaapat na tanong ay alin sa mga sumusunod na salik
ang may pinakamababang pagsang-ayon sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Narito naman ang luna ng pag-aaral. Makikita nyo ang kuhang larawan ng paaralan at ang Google Map ng paaralan ng Renato Idaño Vicencio National High School. Sa pagkuha ng datos ng mananaliksik, isinagawa ang pag-aaral sa paaralan ng Renato Idaño Vicencio National High School sa San Francisco, Quezon. Sa kasalukuyan, ang paaralan ng Renato Idaño Vicencio National High School ay may bilang na 552 na mga mag-aaral, 286 na babae at 266 naman ang kabuuang bilang ng mga lalaki at 18 ang kabuuang bilang ng mga guro. Sa pagpapatuloy ng aking pagbabahagi sa Kabanata 1, nakapaloob naman dito ang kahalagahan ng pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay may malaking kahalagahan sa pag-unawa at paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay. Ang ilan sa mga sumusunod ay ilan rin sa mga kahalagahan ng pag-aaral. Para sa namumuno ng paaralan, sa pamamagitan ng mga datos na nakalap ng mananaliksik, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga namumuno sa paaralan tungkol sa epekto ng paggamit ng digital dictionaries sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Makakatulong ito sa kanila na gumawa ng mga desisyon tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo at pag-aaral. At para naman sa mga guro, sa pamamagitan ng mga datos na napili ng mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga guro tungkol sa mga paraan kung paano magagamit ang digital dictionaries upang mapabuti ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Makakatulong ito sa kanila na magplano ng mga aralin at gawain na naglalayong mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng digital dictionaries at sa pagsulat ng tula. At para naman sa mga magulang, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga magulang tungkol sa mga benepisyo ng paggamit ng digital dictionaries sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Makakatulong ito sa kanila na suportahan ang kanilang mga anak sa paggamit ng mga digital dictionaries at sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan sa pagsulat. At para sa mga mag-aaral, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mag-aaral tungkol sa mga paraan kung paano magagamit ang digital dictionaries upang mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagsulat. Makakatulong ito sa kanila na maunawaan ang kahalagahan ng paggamit ng digital dictionaries sa pag-aaral at sa pagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan sa pagsulat. Sa mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng kontribusyon sa umiiral na kaalaman tungkol sa epekto ng paggamit ng digital dictionary sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Makakatulong ito sa mga mananaliksik na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa paksa at magbigay ng inspirasyon para sa mga sumusunod na pag-aaral. At para sa mga kasunod naman ng mananaliksik, ito ay nagsisilbing kaugnay na pag-aaral para sa mga susunod na mananaliksik sa hinaharap. Narito naman ang kasunod na bahagi ng Kabanata 1, ang saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ayon sa pag-unawa sa wika at pagkamalikhain, kasanayan sa pagsulat, gramatika at baybay at pagpapalawak ng kaalaman ang ginawang batayan sa pagkalap ng datos na ginamit ng pananaliksik. Ang mananaliksik ay gumawa ng talatanungan na aprobado ng guro ng thesis at liham pahintulot sa tagapamahala ng lunan ng pag-aaral upang makakalap ng datos na kailangan sa pananaliksik. Pagkatapos maaprubahan ang mananaliksik ay nagsimula ng mangalap ng datos.
May isang paraan ang gagamitin ng mananaliksik sa pagkalap ng datos. Ito ay ang limbag na talatanungan na mismong ibabahagi ng mananaliksik sa respondente. Ang respondente sa pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School. Ang respondente ay binubuo ng 64 na mula sa buong baitang siyam. Sa kabuuan, ang bilang ng respondente ay 64. Isinigawa ang pangangalap ng datos mula ngayong August hanggang Setyembre 2025. Ang pag-aaral na ito ay may layuning tugunan ang problemang dapat mabigyan sa pag-aaral na ito. Ang mananaliksik na ito ay ginagamitan ng purposive sampling. At narito naman ang batayang conceptual. Ang conceptual na balangkas o conceptual framework ng pag-aaral na ito ay ginagamitan ng malayang variable at di malayang variable. Inilahad ng malayang variable ang mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Samantala, ang di malayang variable na makikita sa kanang kahon ay ang implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan ng pagsulat sa tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026 na batay sa mga sumusunod na salik. 2.1 pag-unawa sa wika at pagkamalikhain, 2.2 kasanayan sa pagsulat, 2.3 gramatika at baybay, at 2.4 pagpapalawak ng kaalaman. At matatagpuan rin sa Kabanata 1 ang mga definition ng mga katawagan. Maaari nyo pong basahin na lang sa aking manuscript. At ibabahagi ko naman ngayon ang Kabanata 2, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Nakapaloob dito ang mga kaugnay na literatura, dayuhang literatura at lokal na literatura. At sa letrang B, kaugnay na pag-aaral, dayuhang pag-aaral at lokal na pag-aaral. Maaari nyo rin pong basahin sa aking manuscript ang mga nakapaloob sa Kabanata 2. At ipagpapatuloy ko po ang aking pagbabahagi sa Kabanata 3, ang metodolohiya at pamamaraan. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa pamamaraan ng pananaliksik na ginamit, pamamaraan sa pagkuha ng datos at pagbuo ng talatanungan, sampling na ginamit at ginamit na estadistika. Sa letrang A, disenyo at metodo. Gumamit ang mananaliksik ng deskriptibong pamamaraan ng pananaliksik sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ang resulta ng pag-aaral ay batay sa resulta ng survey at talatanungan bilang instrumento upang makakuha ng mga kinakailangang datos na kailangan para sa pag-aaral. Gumamit ang mananaliksik ng paraang deskriptibo dahil tumatalakay ito sa kung ano ang aktwal na umiiral sa kasalukuyang kalagayan, gawi at sitwasyon ng pangyayari. At sa letrang B, kasangkapan sa pangangalap ng datos at paraan sa pangangalap ng datos. Una ay ang metodo ng pangangalap sa sekundaryang datos. Nakapaloob dito ang pananaliksik sa elektronikong silid-aklatan. Ang mananaliksik ay naghanap sa internet upang maghanap ng ilang natuklasan, konklusyon o rekomendasyon mula sa dayuhan at lokal na literatura na may kaugnay sa kanyang paksa. Ang mananaliksik ay nangalap ng mga impormasyon at naghanap ng mga mapagkukunan na may kaugnayan sa kanyang pag-aaral. At ang ikalawa ay ang metodo sa pangangalap sa primaryang datos. Nakapaloob dito ang talatanungan. Gumawa ang mananaliksik ng isang talatanungan na sumasalamin sa ilang mga pagpapabuti bago tuluyang ilapat at sagutin ng mga respondente.
Ang instrumento ng pananaliksik na ito ay nasa anyo ng checklist at ang listahan ng mga pahayag ay ibinigay. Sinuri ng mga respondente ang kanilang mga sagot mula sa ibinigay na listahan ng mga pahayag na patungkol sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Sa unang bahagi ng implikasyon ng paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio sa taong panuruan 2025-2026 ay batay sa mga sumusunod na salik na 2-1 pag-unawa sa wika at pagkamalikhain, 2-2 kasanayan sa pagsulat, 2-3 gramatika at baybay, at 2-4 pagpapalawak ng kaalaman. At narito naman ang disenyo ng sampling at paraan sa pangangalap ng datos. Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionary sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Sa pagkalap ng datos na gagamitin sa pananaliksik, ang mananaliksik ay gumawa ng talatanungan na aprobado ng guro ng thesis at liham pahintulot sa tagapamahala ng luna ng pag-aaral upang makakalap ng datos na kailangan sa pananaliksik. Pagkatapos at maaprubahan ang mananaliksik ay magsimula ng manghalap ng datos. Ito ay ang limbag na talatanungan na mismong ibabahagi ng mananaliksik sa respondente. Ang respondente sa pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School. Ang respondente ay binubuo ng 64 na mula sa buong baitang siyam. Sa kabuuan, ang bilang ng respondente ay 64. Isinagawa ang pangangalap ng datos ngayong Agosto, Setyembre 2025 at ang pananaliksik ay ginagamitan ng purposive sampling, isa sa mga pangunahing isinasaalang-alang sa pagtukoy ng sukat ng sample. Nakapaloob din dito sa Kabanata 3 ang paglalapat ng istatistika na treatment sa mga datos. Upang higit na malinaw ang pag-aaral na isinasagawa ng mananaliksik at upang maisaayos ang pagpapakahulugan sa mga datos, gumamit ang mananaliksik ng weighted mean sa tulong ng formulang ginamit upang malaman ang bahagdan ng kasagutan sa bawat tanong. Sa weighted mean kung saan ang letrang W at M ay weighted mean, ang letrang F bilang ng mga tugon, ang letrang T at F kabuang bilang ng mga tugon. At sa talahanayan isa, Likert scale, makikita dito ang bilang katumbas at interpretasyon. Bagamat ang mananaliksik ay hindi pa tapos sa kanyang ginagawang papel pananaliksik, at hindi pa rin nakapagkandak, sa susunod kong presentasyon ay ipapakita ko na ang Kabanata 4 at ang Kabanata 5. Muli hanggang dito na lang po muna ang aking ginawang presentasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At narito naman ang mga katanungan na ibinigay sa akin ng gurong tagapayo ng mananaliksik. At ang mga katanungang ito ay nakasaad lamang sa aking ginawang papel pananaliksik. Ang kanyang unang tanong ay, ano ang research gap ng iyong pananaliksik? Matatagpuan sa Kabanata 1 na nakasaad dito ang digital dictionaries bilang isang modernong kasangkapan sa pag-aaral ay nag-aalok ng agarang akses sa impormasyon at mga kahulugan ng mga salita. Ngunit, limitado pa rin ang pag-aaral kung ano ang tunay na implikasyon ng paggamit ng mga digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong siyasatin kung paano nakakaepekto ang mga digital dictionaries sa iba't ibang aspeto ng proseso ng pagsulat, mula sa pagpapalawak ng bokabularyo at pag-unawa sa mga salita hanggang sa potensyal na epekto nito sa
pagkamalikhain at pagpapahayag. At bukod rito, binanggit rin ni Losarita 1 sa matatagpuan sa Kabanata 1 na ang dahilan ay ang kahinaan ng pamamaraang structural sa pagtuturo ng wika sa pagtatamo ng kakayahang komunikatibo. Nakasalalay sa kanilang balikat ang hamon ng pagpapaunlad ng kakayahang pang-komunikatibo ng mga mag-aaral. Ang kanyang pag-aaral ay isang alternatibong pagsipat sa mga bagong media na teksto bilang digital na panitikan sa Pilipinas. At ang ikalawang tanong ay, paanong ang rekomendasyong mabubuo mo ay kapakipakinabang sa totoong buhay? Sapagkat ang mananaliksik ay hindi pa nakapaggawa ng mga rekomendasyon dahil hindi pa tapos ang kanyang ginagawang Kabanata 5 at hindi pa rin siya nakapagkandak. Ngunit asahan ninyo na maglalagay ako ng mga kapakipakinabang na rekomendasyon sa huling bahagi ng aking papel pananaliksik at asahan nyo na ito ay magkakaroon ng rekomendasyon para sa mga mag-aaral, para sa magulang, para sa mga namumuno, para sa mga guro, at para sa mananaliksik at sa mga kasunod pa na mananaliksik. At ang ikatlo namang tanong ay, anong dahilan bakit itong paksa ang iyong napili? Napili ang paksang ito ng mananaliksik dahil ayon kina Porcel Bochanan and Friendrich na matatagpuan sa Kabanata 2 sa lokal na literatura, sabi nila na nagsagawa ng survey ang Advanced Placement, ang National Writing Project. Binanggit sa pag-aaral na mayroong positibong resulta na naidudulot ang paggamit ng digital tools sa kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsabi na ang internet at digital technologies tulad ng mga digital dictionaries, social networking site, cellphone at texting ay nakakatulong sa sariling pagpapahayag at pagkamalikhain tungo sa pagpapalawig ng kanilang kasanayan sa pagsulat. At ayon din naman kay Danton Remoto, the Philippine Star 2017 na matatagpuan pa din sa Kabanata 2 sa dayuhan naman ng pag-aaral. Sabi niya, sa kasalukuyan, ang internet ay lumikha sa mga manunulat sa Pilipino na maiwasan ang pagiging makaluma. Binigyan tuon ng mga manunulat na Pilipino at scholar ang bagong gampanin ng teknolohiya sa pagtataguyod ng literatura sa naganap na pagpupulong noong 2017 sa International Conference on Education, Literature and Creative Writing sa UST noong Abril 2022. Ang kabataang manunulat ay nainganyo sa paglilimbag gamit ang online sa pagsulat at pagbasa. At ang ikaapat na tanong ay, paano mo masisiguro ang balidad at realidad o reliability ng datos na iyong makukuha? Matatagpuan sa huling Kabanata 1 ang sasaklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Nakasaad dito, ang mananaliksik ay gumawa ng talatanungan na aprobado ng guro ng thesis at liham pahintulot sa tagapamahala ng lunan ng pag-aaral upang makakalap ng datos na kailangan sa pananaliksik. Pagkatapos maaprubahan ang mananaliksik ay magsisimula ng mangalap ng datos. At ang ikalima namang katanungan ay, paano mo pipiliin ang iyong mga respondente? Bakit sila ang pipiliin at ano ang pamantayan ng iyong pagpili sa mga respondente? Matatagpuan pa rin sa huling Kabanata 1 sa saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Nakasaad dito na may isang paraan ang gagamitin ng mananaliksik sa pagkalap ng datos. Ito ay ang limbag na talatanungan na mismong ibabahagi ng mananaliksik sa respondente. Ang respondente sa pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa ika-9 na baitang ng Renato Edanio Vicencio National High School. Ang respondente ay binubuo ng 64
na mula sa buong Baitang Siam at sa kabuuan na bilang ay ang respondente ay may 64. Isinagawa ang pangangalap ng datos mula ngayong Agosto hanggang Setyembre 2025. At ang pag-aaral na ito ay may layuning tugunan ang problemang dapat mabigyan sa pag-aaral na ito. Ang pananaliksik na ito ay ginagamitan ng purposive sampling. At ang ika-6 naman na tanong ay, anong naging batayan mo upang buuhin ang iyong talatanungan? Matatagpuan sa Kabanata 3 sa metodo sa pangangalap sa primaryang datos. Gumawa ang mananaliksik ng isang talatanungan na sumasailalim sa ilang mga pagpapabuti bago tuluyang ilapat at sagutin ng mga respondente. Ang instrumento ng pananaliksik na ito ay nasa anyo ng checklist at ang listahan ng mga pahayag ay ibinigay. Sinuri ng mga respondente ang kanilang mga sagot mula sa ibinigay na listahan ng mga pahayag patungkol sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ika-9 na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Matatagpuan sa aking talatanungan sa unang bahagi ang mga digital dictionaries na ginamit ng mga mag-aaral sa ika-9 na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2026. Ang mga dictionaries na nakapaloob doon ay ang Merriam-Webster Dictionary, Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Dictionary.com at The Pre-Dictionary. At sa ikalawang bahagi naman sa implikasyon ng paggamit ng digital dictionaries sa kasanayan sa pagsulat ng tulang pasalaysay ng mga mag-aaral sa ika-9 na baitang ng Renato Idaño Vicencio National High School sa taong panuruan 2025 hanggang 2026 na nakabatay sa mga sumusunod na salik na 2-1 pag-unawa sa wika at pagkamalikhain, 2-2 kasanayan sa pagsulat, 2-3 gramatika at baybay, at 2-4 pagpapalawak ng kaalaman. At ang ika-7 tanong, paano ka pumili ng literatura at pag-aaral? Matatagpuan rin sa Kabanata 3 sa metodo ng pangangalap sa sekundaryang datos, ang mananaliksik ay naghanap sa internet upang maghanap ng ilang natuklasang konklusyon o rekomendasyon mula sa dayuhan at lokal na literatura na may kaugnayan sa kanyang paksa. Ang mananaliksik ay nangalap ng mga impormasyon at naghahanap ng mga mapagkukunan ng may kaugnayan sa kanyang pag-aaral. At ang huling katanungan, ipaliwanag mo kung paano mo bibigyang interpretasyon ang mga datos. Matatagpuan sa Kabanata 3 sa huling bahagi sa paglalapat ng istatistika na treatment sa mga datos upang higit na malinaw ang pag-aaral na isinagawa ng mananaliksik at upang maisaayos ang pagpapakahulugan ng mga datos, bibigyang interpretasyon ng mananaliksik ang mga datos gamit ang weighted mean sa tulong ng formulang ginamit upang malaman ang bahagdan ng kasagutan sa bawat tanong. At ang mga resulta ay ihaharap gamit ang Likert scale upang mas maintindihan ang antas ng pagsang-ayon ng mga respondente sa pahayag ng aking talatanungan. At dito na po nagtatapos ang aking pagpepresenta at maraming salamat po sa inyong pakikinig.